Ang tagal naman dumating. Pag iniintay, lalong tumatagal. Okay, may iniintay tayong parcel at mag-unbox tayo habang wala po tayong motovlogging ngayong araw. Kaya habang naghihintay, pasok intro. Nakakalungkot lang mga ka-riders, mula nung nag-pandemic, parang hindi na nauso ang television. Nakikita niyo yung ating TV, tinabi ko muna at ipapagawa at hindi na gumagana. Parang power IC. So dito yung dati nakaset up dito sa gitna. Okay na, lagyan natin na ng speaker para hindi na tayo manonood sa sinihan. Dito na lang sa bahay, di ba? So iniintay natin yung magdi-deliver. Parating na Kaya inaayos na namin images nitong salas. So ang plano namin, okay, nauna na itong pinaka-stand niya. Saka yung screen. Parang nasa 100 inches tong screen na to So talagang malaki, di ba? So dito ihaharang natin sa bintana. Nga pala, ito pa po yung isa nating in-order na una na. Itong anti-light projection screen. Isasapin po natin yan sa widescreen para kahit malakas ang liwanag sa labas, maganda ang ating viewing. At syempre para mas klaro at sharp ang ating projector. Ito pa pala yung isang item, yan po yung standard screen. Pero bago natin i-unbox, pakita ko lang po sa inyo yung ginagamit natin na amplifier. Mas exciting at satisfying po ang panonood ng TV, lalo na kung meron tayong sound system. Ito yung concert amplifier, pero alam ko ano lang to imitation lang to. Kasi mahal ang original yan, di ba? Pero maganda ang sound dito. So itong ilalagay natin dun sa projector mamaya para maganda ang sound system, di ba? Para in case na walang magawa, balik natin yung dati natin libangan, yung panonood ng mga pelikula. Pinaka-safe kasi talaga ang bahay sa paglilibang, di ba? Kaysa lumabas pa tayo, matraffic, mainit, at saka yung disgrasya para maiwasan. Ito na, i-unbox na po natin yung projector screen. Magkano ang ano nito? Item na to? 6 something. 1.6? Okay. Something around. Ay, ito bukod pa ba ito? Ang bayad dito? Oo. Magkano naman dito? Parang less 500. Okay, less 500. Okay, ang size po nito ay nasa 100 inches. So kung yung dati nating TV ay 50 inches, so madodoble siya. So habang inaantay natin yung mismong projector, i-set up na natin itong screen. Like and subscribe. Dalawang piraso siya mga riders Ito yung pinaka-stand niya and then ito yung screen. Okay, adjustable naman mga riders. Dito natin ilalagay yung screen tapos ilalock. So dito sa taas, yan, pwede siyang itaas pa, pwede ibaba. Kaya lang parang malapit ang distansya, eksakto lang Korean. Magkano na bang entrance sa sinihan ngayon? 295. 295. So kung apat kayo, mga 1,000. O kita nyo yung 1,000, bilhin nyo na lang ng merienda. Yung mismong projector, Yun, 6,000 plus yung talaga. Pero nakuha ko siya ng sale. Kasi may nagla-live. So nakuha ko siya, nakakuha ko ng voucher discount. Nabili ko lang siya ng 5,100. 5,100? Ba, malaki discount. Anong brand siya? Handa mo? Okay. Ito po, mamaya. Sige, papakita na lang sa screen mga riders yung mismong link or yung itsura nung na-order namin. One Boo yung brand. Wanbu? Buwang? Buwang. Oh my God. Akala ko kulay black ang screen Ayan kulay white ang loob. So, tamang-tama na rin to. Siguro pag meron tayong mga audiovisual presentation, magagamit natin to, di ba? Kaya lang masyadong malaki to. Kakatuwa naman, di ba? Then, ayun, isasabit. Yes, paano siya mag-iis? Paano siya maliit? Users friendly naman Ah, siya. dyan na may lock. Okay, pagkasabit, tataas natin. Then, itataas tong lock. Ayan. Batak na ba siya? Iyan na yun. Lock natin.
Lagay na natin itong anti-light projector screen. Hindi ko lang alam kung mababatak pa to kasi napansin ko gusot-gusot siya saka may mga guhit-guhit. Sana naman na ma-stretch pa siya. Akala ko nung una sa likod ilalagay dito sa bintana para wag pumasok ang liwanag. Isasapin pala ito dito sa ating screen. Yan po ilalagay yung double adhesive tape sa kanto-kanto. Yan yung mga black na lining na yan. So malaki ito. Mga 120 inches to eh. So magtatabas pa tayo. Hindi po pala siya double adhesive mga riders. Kala ko tape. Strap siya. Ayan. Magaspang ito yung kumakapit. Parang sa mga bag natin sa belt. Then yung kanyang opposite dito. Didikit sa anti-light screen. Mahaba siya ng mga 20 inches. So wag nating tabasin, sayang. Siguro tiklupin na lang natin dito sa likod. Baka magamit pa natin to sa mas wider na screen, di ba? And then pwede rin naman na halimbawa sa kwarto nyo gustong maglagay ng projector, ito sa wall, ilalagay natin ito lahat sa wall. Doon na ididikit, hindi na natin gagamitan ng stand. Kasi itong stand minsan, di ba, uuga-uga siya eh. Siguro ito ilalak pa natin to para stable siya. Kaya lang malaki to sa kwarto, di ba? 120 inches na screen. Napansin ko lang dito sa ating anti-light projection screen, may mga guhit siya, di ba? Pero sabi, mababa na to katagalan. Sana hindi mag-mark pag nanonood tayo, di ba? Okay, ito na yung ating iniintay na item. Ayun, si Kuya. Dito na sa taas. Ayan, malaki pala. Sige, salamat ha. Ito, mabayad na. Kaya mayroon pa isa. Magkano yung isa, Kuya? 55 lang. Sige, Drake. Wala ko pera, ha? Okay, yan. Ito yung i-unbox natin, mga riders. At, kabigat siya. Ayan, one bo. Bo, one. Buwang. Okay. Kaya na, hindi pa po nabubuksan. Ayan yung kanyang box. Kasama itong kanyang stand. Okay, tatlong item siya. Yung sa kanyang tripod. So, ito yung kanyang pinaka-portable na base. Ayun, nag-screw lock, mahulog. May kasama siyang screw, ha. Diyan ipapatong yung ating mismong projector. Sige, buksan mo yung projector. Check mo muna itong stand niya. Baka may damage. Yan. Pag kayo kukuha ko ng mga items o bibili sa online, lagi nyong i-video para may laban kayo in case na mali or kulang yung item or may damage, may sasauli nyo. So ito yung tumalsik, ha. Sa tripod din to. Sige, assembly na natin. Okay, mukhang hindi na natin magagamit ito kasi ipapatong lang natin dun sa ibabaw ng ating amplifier. So itong pinaka-portable base niya ang ating gagamitin. Pero maganda, di ba? Meron na kasamang tripod. Maraming paggagamitan to. Then, dito na tayo sa pinaka-main item natin. Projector lang. Sa projector. Okay, alam ko pwede itong i-connect sa internet, di ba? Meron na siyang mga access sa mga iba't ibang mga social media platform. Yan yung manual. Ito. Mamaya na yung manual. Okay, kapiraso lang pala siya. So ito meron pa isa dito sa loob. Ayan, medyo maliit lang siya mga riders. Siguro ka-size ng isang baterya ng sasakyan. Parang gano'n ang size niya. Okay, yung pakonyang mga outlet dito sa likod. Meron pang USB, meron pang HDMI. Ang hinahanap ko yung saksakan para sa ating amplifier. Ito, bukang dito sa dalawang to. Testingin natin mamaya. Okay, dito sa likod niya, yung speaker to. Then sa harap, ito yung pinaka-projector lamp, yung lens. Okay, ano pa itong nasa loob? Bali dito yung kanya pong mga cord. And then
O, yung power ano niya, supply. O, dito. Pwede ba bang kasama niya? Wala na. Ayun, yung remote control pala. Kulay white din. Okay, sige, install na natin. Bulaga! Ayan. So, di ba, ka-level na ka-level. Medyo hahawiin lang natin syempre yung kortina at matatakpan. Ayan, meron na siyang power mga riders ha. Nalagyan ko lang itong battery. Ito pong remote niya, ayan, black and white, mga control. Ayan, positive, negative, alam niyo naman yun. Back, saka home. And then yung kanyang rotation siguro, power. Saka ano ba ito sa gitna. Wala siyang kasama battery mga riders ha. AAA yung kanyang battery, 2 piraso. Okay, testing mga riders. On power on na. Ayan. Labas na yung kanyang ilaw. Oh, Wambo. Enjoy the unlimited. Siguro hindi na makahalata itong mga buhit-buhit na to pag nanonood na tayo ng movie. Kaya pala, mayroon siyang plastic sa lens. Tatanggalin nga pala yan. Okay, focus muna. Naka-blurred siya. Let's go. Hindi pala. Salamin ko pala blurred. Okay, ang una nyo may encounter mga riders, yung kanyang focus. Medyo blurred siya. Oh. So ngayon, nahanapin natin dun sa control kung paano siya i-adjust para mas luminaw at mag-focus siya. Wala po siyang mano-mano na adjustment dito sa mismong projector. Kapag magpo-focus po tayo, ito ang pipindutin. Itong pinaka merong sign ng rotation. Itong baba o ataas? Anywhere, ito sa tingnan mo yung screen. O sige, ito ha. Ayan, pukado na siya. Oh. Sige nga, adjust mo. Ayun, luminaw na. Konti pa. Yan. Ayan. Yan. Sige, medyo mahirap sa una ang control kasi wala talagang mano-mano eh. Dito lahat nakasalalay sa remote control yung adjustment. So ang hinahanap namin ay paano magpipit dito sa kabuuang screen niya. Kasi medyo naka-zoom in siya eh. So i-atras natin. Okay, habang ina-adjust yung ating screen, alamin natin yung mga parts at function niya. Okay, naandito yung lens sa pinakaibabaw yung malaki. Then ang maganda rito, meron pala siyang camera ito. Then sa ilalim, ayan yung heat dissipation air outlet. At yung nasa pinakataas, yung kanyang on and off power button. Yung bilog sa ibabaw. At sa likod naman, ayan yung kanyang HDMI output, USB interface, indicator light, power supply input. Okay, ito sa headphone pala dito sa kanan yung butas. Dito tayo magsasaksak ng ating amplifier. And then meron din siyang infrared receiving window. Then heat dissipation air inlet. Yeah, dapat wag harangan dito. So dito yung parang pan niya, labas-pasok ng hangin. And then meron siyang horn sa ilalim. So ito yung parang speaker niya. Pero maliit yan. Pero mamaya testingin natin kung malakas ba. Okay, makikita naman sa screen yung setting ando sa right side. So ito, yung 4-point ng keystone na yan, pinupwesto na maigi. Ayan, pwede mo siyang i-slide pa-left to the right, to the left, up or down. Ayan, madali naman siya i-adjust. Ayan, sumakto na yung ating leveling. Pantay na siya. Bali, saan dinipindot? Dito sa gitna yung portion niya, sa gitna. Ayan. Yan ang nagtatama ng level niya. Dito, pero hindi lang mga remote. Para alam ko. Press up and down. Dito adjust. Hindi namin kabisado mga viewers. Ayan, ito pinag-aaralan pa ha. Pero madali lang to. Basta once na nakuha natin. Yung up and down, dado. Ayan, yung zoom out at zoom in. Okay yan, okay. Ayan. Okay na yan? Wala sa adjust ako mag-adjust. Sige nga, subukan mo nga ilayo pa. Titignan ko lang kung hanggang saan ang limitation niya. Ano, ganda ka lang. Yun, eksakto. Hindi tayo magkaigi sa distansya. Kaya to, nilagay na natin yung tripod. Gagamitin na.
Pala mga ka-riders, mas malinaw talaga kapag meron itong anti-light projection screen. Huwag nyo na lang isipin yung guhit-guhit niya. At hindi na halata yan kapag nanonood na tayo, di ba? Okay mga ka-riders, yan ang tamang distansya. Oh. Oro mga 10 feet ang layo. So yan, mag-auto-focus ulit tayo. Kada magre-restart siya, mababalik yung setting. Aalamin pa namin kung paano yung kanyang fixed na setting para hindi na paulit-ulit. Halimbawang nag-off tayo. Yan ang silbi ng anti-light projection screen. Kahit umaga o bukas ang bintana maliwanag, kita niyo yung screen, di ba? Hindi siya nagre-reflect, hindi siya nagba-backlight. Okay, testingin na natin kung gagana ba itong amplifier dito ha. Okay, parang familiar sa akin tong video na to ha. Sikat na sikat yung vlogger na yan, alam ko eh. Sino ba yan? Parang kakilala ko yung motor na yan ha. Okay, check natin yung speaker ha. Malakas. Pag tumatakbo na ikaw harapan natin, may maingay akong narinig. Ayos o mga ka-riders. Ako, hindi kumakalansing sa kanyang CVT. Ayan, malakas ang speaker. Okay. Para tayo nasa sinihan mga ka-riders. Sige mga ka-riders, hanggang dito na lang. Sana makatulong po yung ginawa nating content ngayong araw na sa mga kukuha ng ganitong projector. Yun lang ang kanyang features. Kala ko meron siyang games. So sa ano lang talaga, sa internet. Sige, ipopost na lang natin yung link ng kinuna namin kasi hindi ko kabisado yung eksakto niyang model name. Basta yung kanyang brand 1 projector. Okay, hanggang dito na lamang po. Like, comment, subscribe sa ating channel. Salamat po.